Naman kasi ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay tungkol sa overseas Filipino workers at ang kanilang mga struggle, no, at ang mga issues na gusto nilang dalhin sa Kongreso ngayong darating na Mayo. I'm sure marami tayong usapan dahil nga hindi lang Yes. yung mismong financial difficulties yung kailangan nilang i-tackle, pati na rin yung mga emotional and other issues involved. At lalo na yung mga pamilya nila mismo. So tama para yan. pag-usapan yan, kasama natin mula sa OFW Family Party List, si Ambassador Roy Señeres. Good morning, sir. Good morning, JC and Kathy. Magandang umaga, sir. As far as we know, this is the first time natatakbo ang OFW Family Party List, no, sa Kongreso. That's right. Although this is already a 12-year-old NGO, ngayon pa lang ito sumasali sa party list elections. Ano po naman yung nakapag-udyok sa inyo para tumakbo ngayong eleksyon? Firstly, kaya ko inorganize ito 12 years ago dahil gusto namin makatulong sa mga OFW and family. However, habang lumalaki ang bilang ng mga OFWs na pumupunta overseas, lumalaki din ang bilang ng mga problema. Kaya napag-isipan namin na sumali dito sa party list elections so that kapag pinalad na naging kongresista tayo ay mapaigting namin, mapalawak pa namin ang pagtutulong namin sa mga OFWs at pamilya. Sir, 12 years ago, you were also part of a very highly publicized case. Please remind us about that. That's right, Kathy. Yung kaso ni Sara Balabagan, she was only 18 years old and yet she was sentenced to die by hanging dahil pinatay niya yung kanyang amo. And I claim before the UAE authorities na self-defense ito because the employer was trying to rape her. And aside from Sara Balabagan, itong kaso naman ni Jan Aquino na taga Pangasinan na pinatay niya rin yung kanyang employer. Again, I claimed self-defense kasi masyado siyang iniinsulto, mga verbal abuse at sinaktan din siya. Binato siya ng mga pako. At saka gusto siya ring patayin. So I claim self-defense and thank God na iuwi din natin si Jan Aquino. And another one pala, si Wahida Malaydin na pumatay, taga Cotabato, ito Mindanao, na pumatay ng kanyang boyfriend na Bangladesh sa pagsiselos dahil na-discover niya na meron din palang isa pang girlfriend na Pilipina. So she was also sentenced to die by hanging. However, during the birthday of the ruler of Abu Dhabi, I wrote him, sabi ko, pakipardo nyo ito dahil wala namang masamang police record ito si Wahida Malaydin sa Pilipinas, and she did it in a fit of passion and obfuscation. Nandilim ang kanyang paningin, but he's a good citizen. She's a good citizen in the Philippines, and I asked for her pardon. And she was pardoned after 3 years. So naiuwi din natin yan. Sir, after nitong stint ninyo as ambassador, alam mo, Kathy, si Sir ay naging bahagi rin ng medyo controversial na mga pangyayari. Eventually, no, later on. You were chairperson of the National Labor Relations Commission under the Arroyo administration. No, sir. I was actually appointed by President Joseph Estrada. Okay, sir. Oh. But I was only on my 4th year of office noong nagkaroon ng controversy about the election of Gloria Macapagal Arroyo. It was clear to me that she was not elected legitimately and as a sign of 2004, in 2004. And so as a sign of protest, I tendered my resignation, my irrevocable resignation. I was even ahead of the Hayat 10. Alam mo yung Hayat 10, sila Dinky Soliman, sila Purisima. I resigned from the presidency of Gloria a week before they did. And go ahead, sir. And I was only 56 years old at the time. I was not yet retirable kasi yung retirement age ay 65. So I sacrificed my career because of a principle. And from then, sir, you've been working with your Yes. OFW Family Club. Yes, I did. After resigning from the NLRC, I continued to work with the OFW Family Club. At saka, alam mo, private sector na yan, hindi naman kami tumatanggap ng funding sa mga foreign institutions, donations lang sa mga members namin. But sa dami ng problema, nalolobat kami minsan. Kaya kami sasali sa party list elections para kung pinalad at ipinagkaloob ng Panginoon,
ay magkakaroon kami ng resources na makatulong sa mga OFW at saka pamilya. Sir, ang mga OFW tinuturing niya na modern day heroes. Ano po ba yung mga issues na talagang nagcha-challenge sa mga ito? Modern day heroes natin sila, bagamat sila mismo nagsasabi, binobola nyo lang kami, gobyerno. But they are heroes in the real sense of the word. Kasi alam mo ba na ang turing sa Pilipinas until now, ang Pilipinas ay sick man of Asia. Kung hindi dahil sa transfusion ng dollar remittances nila yearly to the tune of about $20 billion, ay malamang hindi lang tayo naging sick man of Asia, baka naging dead man of Asia tayo. Kasi money is the lifeblood of the economy. That's what economists tell us. So ang lifeblood transfusion na binibigay ng ating mga OFWs ay $20 billion. That's why they are heroes in the real sense of the word. Ano sir yung mga pinakamalalaking issues na gusto ninyong dalhin, no? Marami. Tungkol sa sektor ng OFWs Yes. at mga pamilya nila? Meron akong 13-point agenda eh. As a matter of fact, kapag tayo ay pinalad na mahalal, within the week na ako ay after swearing to an oath of office as legit, 13 kaagad-agad ang ipapile ko na bill para sa kapakanan ng mga OFW at pamilya. Halimbawa, yung mga OFWs natin, 10 million of them, we consider them as the army of OFWs fighting the war against poverty in various war zones overseas, with fighting the poverty in the home front. However, army nga natin ito. Kapag may casualties ang army, anong ginagawa ng gobyerno? Wala. So, ang aking isa sa mga panukala ko ay dapat bago umalis ang mga OFWs, i-member na sila sa SSS ng gobyerno, Pag-ibig at saka PhilHealth, at sagutin ng gobyerno at least ang kalahati ng premium. Kasi hindi natin ma-require ang mga foreign employers na tumupad sa SSS natin dito sa Pilipinas. Hindi naman natin sila saklaw. So dapat gobyerno ang magbabayad ng at least kalahati man lang ng mga premiums na yan, kasi sila ang army natin overseas, at ang laki ng tinutulong nila. Ang central bank mismo sinasabi kung hindi dahil sa mga remittances ng OFW, baka magiging unstable ang ating economy. So the government should come in. Every time na may mga casualties yan, the government should take care of the orphans, yung mga eldest child, halimbawa ng soldier ng ating Army of OFW, dapat bigyan ng scholarship ng gobyerno yan. Merong SSS, may Pag-ibig, at saka PhilHealth yan. At saka inaasikaso ang pamilya dahil namatay yung isa sa mga heroes natin of the Republic. Sir, currently ilan po ba yung population nating OFWs? Meron tayo, according to the POA, meron tayong 10 to 11 million Filipinos overseas, and that's almost 1/8 of the total population of the. Most of them are where, sir? Most of them are in the Middle East. We have about almost 2 million already in the Middle East. When I say the Middle East, that's the Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Oman, United Arab Emirates, where I became ambassador. Most of them are also, some of them are also in Europe. Sa Italy lalo, ang dami-dami, Germany. And then sa Asia, sa Singapore, sa Malaysia, meron tayong mga workers. Sa Sabah, meron tayong mga workers. At saka sa Amerika. Sir, paano po yung mga pamilyang naiiwan nila dito? Ano po yung most common na nagiging problema nila? Yun ang problema, kasi every time na umalis ang isang haligi ng tahanan, maging nanay man yan o tatay, nagiging vulnerable to so many threats and abuses ang pamilya rito sa Pilipinas. Dahil ang wife virtually becomes widow, the children virtually becomes an orphan. Where's the government? Ang government dapat ay nandidiyan to protect them. So isa sa mga panukala ko, and Cathy, I will have a partnership with governors and mayors, no? And this has to be by law. There ought to be a law which would require governors as well as mayors to have OFW family help desk right in their office. Kasi silang naturingan natin mga ama ng lalawigan, ama ng lungsod. Dapat naman pag may problema ang anak ng OFW na virtual orphan, may problema ang misis na virtual widow, dapat may natatakbuhan sila na agad-agad na aksyonan ang mga problema nila. So itong help desk na to, sir, ano yung mga services na posibleng This has got to be a law, no? This should be mandatory. Hindi lang natin ito ilalagay sa discretion ng mga governors at saka mayors. Ang pinaka function nitong mga help desk na ito, may problema yung anak ng OFW na walang tatay o nanay sa school, inaabuso halimbawa ng mga
teachers yan. May mga maraming sumbong sa akin yan. May mga biktima ng mga drug pushers. May mga nang-aabuso sa barangay neighborhood mismo kasi vulnerable sila, weak sila, wala silang haligi ng tahanan. Dapat tumatakbo kagad sila sa ama ng tahanan. At kung hindi kaya ng ama ng tahanan, hindi kaya ng governor ang problema, nandyan ako. Kung ako ay kongresista, tawagan nila ako, Amba, ikaw ang expert dito sa problema ng mga OFWs, tulungan mo kami rito and I will always be there pag tinawag ako ng ating mga magigiting na mga gobernador at mga mayor. Sir, do you have any programs? Siyempre, we're hoping that eventually pag nakaipon na po yung mga OFWs natin is bumalik na sila dito sa Pilipinas. Meron po ba kayong kumbaga post abroad? Indeed, isa pa yan sa 13-point na programa ko. Yung mga OFWs, bago umalis yan, kasama dyan ang briefing ng PUA o ng OWA na ano bang gagawin mo pag umuwi ka na, pag nag-reintegrate ka na. Ito, kung hindi alam ng OFW ang sagot yan, ito ang gagawin mo, tutulungan ka namin mag-reintegrate, no? Mag-ipon ka na mabuti sa earnings mo abroad para pag uwi mo dito, may naipon ka, pwede ka namin tulungan magkaroon ng small and medium business undertaking. At saka dapat, isa pa, yung mga OFWs natin, maraming mga negosyo, naglalaki ang mga malls dyan, mga airlines umunlad. Tingnan mo ng mga airlines natin ngayon, dumami na. Ang karamihan dyan, kung isa-survey natin, ang sumasakay dyan mga OFWs, returning OFWs, nagbabakasyon ng mga OFWs. On the other hand, ano ang in return, ang naitulong ng mga naglalakihang mga malls na ito, yung iba sa kanila, mga may-ari niya, nandiyan na sa top 10 ng mga richest in the world, no? Sa Forbes So, list. ano naman ang naibibigay niyo dito sa mga OFW at family? Dapat pahiwatig naman kayo. Bigyan niyo ng mga kahit na kaunting discount lang ang mga OFWs kapag nagsa-shopping niya sa mga malls niyo. After all, sila nagpaunlad yan. Right. Although sir, meron din yun maganda rin yung na-raise ni Cathy, no, na yung point ay eventually labor drain pa rin ito para sa Pilipinas, no? Yes. Yung OFWs, no? At tawag nga nila ay brain drain, no? So is there any program as well, sir, para ma-encourage din yung mga Pilipino na either not just to stay but kung aalis sila ay, 'di ba, eventually return as well to the Alam mo, Philippines? itong na tinatawag natin, hindi ito may iwasan. Bakit? Right now, the unemployment, the jobless rate in the Philippines is already 10 million. Kung magiging visible lang yung pila sa mga job vacancies, baka magmula dito sa Quezon City Circle hanggang Mindanao ang line-up ng mga dyan nag-a-apply ng trabaho. Ay, anong gagawin itong mga OFWs? Hindi nila sinasadya itong brain drain na ito. Walang masyadong opportunities dito ang ating mga kababayan. Ang ating underemployed right now is already 18 million. 10 million overseas. So, pagandahin natin ang economic situation dito, condition dito sa Pilipinas para magkaroon ng maraming mga trabaho at magbabalikan yan. Hindi nila sinasadya yung brain drain na yan. They are there because of the fact that our economy cannot absorb the labor force. So, ang sinasabi ko nga, what drove the OFWs and what caused unemployment and underemployment is massive graft and corruption. Money that is supposed to be thrown into the spending stream of the economy is instead being pocketed by the crooks in our bids. Ang World Bank na nagsasabi nito, hindi ako. Ano ang sinasabi ng World Bank? 30% of our country's annual budget is wasted due to massive graft and corruption. Ngayon, close to 3 trillion ang ating budget. You can be sure na 30% of that pagbubulsahin na naman ng mga crooks in our bids. Salamat na lang at ang ating leader ay hindi corrupt. Kaya gustong-gusto ko si President Pinoy, bagamat hindi naman niya ako kilala, but I admire him, I respect him, I salute him because he's a straight leader. All right, thank you so much. Maraming salamat, sir. At very clear yung platform ni sir para sa OFW families. Thank you very much, JC. Was Ambassador Roy Señeres of the OFW Family Party List.